Ng tropical cyclone warning signal. Alam natin yan sa ginagawa ko ng ASO Press Briefing. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At nakikita natin sa ating satellite imagery, bagamat nasa gitna pa ng karagatan ng sentro ng bagyo, yung kanyang outer window ay tumakama ng lumampas na silang bahagi ng Mindanao. At base po sa ating forecast track, itong si Chendeng ay posibleng mag-landfall dyan sa may southeastern coast ng Davao Oriental o kung mas bababa pa ang pagkilos nito sa may silangang bahagi ng Davao Occidental. At kapag tumatawid ito dyan sa may katimugang bahagi ng Mindanao, ito ay posibleng lang humina bilang isang low pressure. Nakataas pa rin po ang tropical cyclone warning signal number 1 sa Davao Oriental, Compostela Valley, sa katimugang bahagi ng Davao del Norte, kasama na ang Island City of Samal, Davao City, Davao del Sur, Davao Occidental, silangang bahagi ng North Cotabato, silangang bahagi ng Sultan Kudarat, silangang bahagi ng South Cotabato, General Santos City, at yung silangang bahagi ng Sarangani Province. At hindi na po alas 5, nagtaas din or naglabas ng PRSD ng yellow warning level. Paki-zoom in kay monitor. Ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Norte. Doon sa monitor, Bon. Sa screen pala ni Kuya. Ay, ilaw na yan. Tabing ilog at sapa. At yung pag-guho naman ng lupa ay possible sa mga ano po ba ang asahan natin dito kay Tropical Depression Chendeng? Pakipatay. Kainong ilaw yan? Mula po ngayong hapon. Bon, kainong ilaw yan, Bon? Kalat hanggang sa kainong ilaw yan? Katamtaman hanggang sa may kalamasang pagkulang sa may karanga at Davao Region. Especially sa mga lalawigan ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Compostela Valley, Agusan del Sur, at Davao del Norte. Bukas naman, March 19 Martes, yung mga pag-ulan naman na katamtaman naman sa may kalakasan ay naranasan sa malaking bahagi ng Mindanao, especially sa ilang parts ng Davao Region, sa Soc-Sargen, sa Bangsamoro, at sa Monitor Zamboanga po kami nung Peninsula. bagyo. Hindi po muna pinapalala po yung ating mga kabayang mangingisda at yung may mga madaliit na mga sasakyang pandagat na tumalaot sa silangang baybayin ng Visayas at ng Mindanao, and of course sa mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone warning signal number 1. At tulad po na nabanggit kanina doon sa ating forecast track, posibleng mag-landfall si Chendeng sa southeastern coast ng Davao Oriental sa may Mati City or sa silangang baybayin ng Davao Occidental kung ito'y bababa pa yung kanyang track bukas po ng umaga. And pagkatawid po dyan sa southern part ng Mindanao, posibleng si Chendeng ay humina bilang isang low pressure area. Samantala, parang sa naging kalagayan sa ibang lugar ng ating bansa, sa ibang bahagi po ng Mindanao, meron kami ng pag-ulan at pagkulong pagkidlat, pati na rin po yung Central and Eastern Visayas. Pero sa may Western Visayas po, mga localized thunderstorms lamang. Bonso, mount mo konti, pakita mo si Sir Ariel. Pag-ulan. Ito naman po sa may Luzon area, dahil sa mahinang hanging or northeasterly surface wind flow, ang Batanes sa Isabela, makakaranas po ng mga isolated light rains. Overall, generally, fair weather pa rin ang maasahan. And sa narabing bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, posible po ang mga localized thunderstorms. And in the next few days, sa Metro Manila and sa Baguio City, mababa pa rin po ang chance ng mga pag-ulan. Diyan naman sa mga Legazpi City, may mga localized thunderstorms, lalo po sa bandang hapon at gabi. And sa Metro Cebu, bukas po, magkakaroon ng pag-ulan dahil ng Tropical Depression Chendeng. Pero pagdating ng Miyerkules at ng Huwebes, ay mga localized thunderstorms na lamang yung magdudulot ng mga panandaliang pag-ulan. Diyan din po sa Davao City, bukas meron pa rin mga pag-ulan tulad ng ilan na 3D nila? At pagdating ng Miyerkules at Huwebes, mga localized thunderstorms sa bandang hapon at gabi ang magdudulot ng mga panandaliang mga pag-ulan. And yung ating mga kababayan ay pinapaalalahan na monitor lalo na sa ating heavy rainfall advisory na nilalabas ng Mindanao PRSD. Nakapintuin sa ating Twitter and Facebook accounts PUST_pag-asa. Pwede rin kayong pumunta sa aming official website bagong.pag-asa.pust.gov.ph. Atin muna ang update kay Tropical Depression. Ang susunod po severe weather bulletin ay lalabas mamayang alas 8 ng gabi at ang next press briefing mamayang alas 11 ng gabi.
Mula po sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po si Ariel Rojas. Sanay. Ng hapon at mag-ingat po yung mga kababayan natin sa inyo. Palit. Ang ating latest sa bagyong Cherry. Manatiling nakatutok hanggang sa palagay. Okay na ako, Bon. Salamat. Oo. Oo, pati yung extension tsaka yung converter. Salamat. Ako si Sintayas, magdoble ingat po kayo at magandang araw. Patrick, it's your Dadala ito ng mga pagpaulan. Expect na ito yung mga ulan na ito yung light to moderate at times heavy ng mga pagulan. At inaasahan natin na habang papalapit ito ng ating bansa, posibleng ito yung malusaw lamang pero patuloy pa rin ito magdadala ng mga pagpaulan sa mga lugar na pagpaulan. Ezra, ngayong mas inaasahan nga yung pagdagsa ng mga bilisita sa mga pangunahing sementeryo. Ano ba yung lagay ng panahon ngayong araw? Hindi lang sa Metro Manila, no? Kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng ating bansa. Tsaka sa mga may biyahe o nakaschedule na biyaheng pangkaragatan ngayong araw, banayad ba yung lagay ng alon sa mga baybayin ng ating bansa? Okay, simula muna tayo dito sa may extreme northern zone. Makakaranas po ng magandang panahon pa rin, pero may mga isolated light rains lamang dyan sa area ng Batanes, Mabuyan, and then dito sa may Ilocos Region, kasama na po yung Cordillera. At dahil naman sa easterlies, magdadala po ito ng maulap na kalangitan, and then may mga kalat-kalat na pagulan at pagilat pagulog dito sa nalabing bahagi ng Cagayan Valley, down dito sa may Central Luzon, kasama na po Metro Manila dyan, so makulim din po yung panahon natin, and then dito sa may Calabarzon. And then dito naman sa may Bicol Region, Bicol Region, yung buong Visayas, kasama na po yung Palawan, then dito po sa may Zamboanga Peninsula, Sierra Northern Mindanao at Caraga, dahil dun sa LPA na binabantayan natin, makakalalas po tayo ng pakulitin na panahon din dyan, may mga kalat-kalat sa pagulan at pagulong. At para naman din sa nalalawin bahagi ng ating bansa, dyan sa may Mindanao at yung ilang bahagi dito sa may Southern Luzon, mga isolated rain showers lang po yung naasahan natin, pero na magdadala ng mga pagulan sa kapon ng gabi, so magdala pa rin po tayo ng payong, kalagasan ng mga ulan, at sa umaga yung init ng araw. Kaya naman sa mga bibisita sa sementeryo ngayong araw, nako, huwag kong kakalimutan yung payong at kapote sa mga pagulan na ito. Hindi man ngayong umaga, pero mamayang hapon ay posible na mataas yung chance ng ulan, lalo na sa gabi. Ezra, kumpara nitong mga nakaraang araw, abot na hanggang Quezon Province itong epekto ng alitan. Kailan pa natin mararamdaman na itong paglalig ng panahon, o paglalig ng panahon na dulot nga nitong hangin ng lihala dito naman sa Metro Manila? Well, dito sa Metro Manila, medyo may katagalan po dahil sa Northern Luzon, usually